Hello and welcome sa lahat ng mga tagapanood at lalong-lalo na sa mga students po natin, especially yung mga grade 9. Today we will reflect on the core of our Catholic faith, the passion and resurrection of Jesus Christ, and how this leads us to live with integrity. So let's start. The Paschal mystery is the mystery of how Jesus saved us from sin and gave us new life through his sacrifice. It refers to the passion, death, resurrection, and the ascension of Jesus Christ. So, malamang narinig niyo na po ito sa mga previous lessons po natin, kaya alam ko may idea na po kayo pagdating po dito. So remember, the keywords are the passion, death, resurrection, and his ascension. In his passion, Jesus was betrayed, falsely accused, and brutally tortured. But he did not retaliate, but remained true in his mission. Walang iba kundi ang iligtas tayo. So, his integrity never wavered, even when faced with injustice. Nanatili ang kanyang panindigan. Hindi ito naapektuhan sa kabila ng sakit, hirap, lalo na yung pakiramdam na trinaydor ka ng isang taong pinahalagahan mo at iniwan ka ng mga kaibigan mo. At yung pakiramdam na ikaw ay pinabayaan sa gitna ng laban ng inyong pong buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang Panginoong Hesus ay nanindigan sa kanyang misyon. Walang iba kundi ang iligtas tayo. Kahit gaano ito kahirap, kahit gaano ito ka-lonely sa pakiramdam. So on the cross, binuhat ng Panginoong Hesus ang bigat ng ating mga kasalanan. He bore the weight of our sins, but still chose to forgive and not to condemn. Diba nga, nung siya po'y kinukutya sa krus, ang unang-unang winika niya ay pagpapatawad. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. So yun lang yung nausal ng kanya pong bibig sa kabila ng kanyang paghihirap. This ultimate act of love show us the cost of integrity. It may be painful, but it is redemptive. Pag tayo pala ay nanindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang nararapat, meron tayong naisasalbang ibang mga tao. At yun ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. It is redemptive. So 3 days later, Jesus rose from the dead. Alam niyo natin yung naging storya. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli, and his resurrection is the triumph of truth, love, and life. Yung kanyang muling pagkabuhay ang nagsisilbing larawan ng tagumpay ng katotohanan, at hindi lang ito basta larawan, kundi ito mismo ang tagumpay ng katotohanan, pag-ibig at ng totoong buhay. Tayo'y pinalaya sa pamagitan ng pangyayaring ito. It reminds us that integrity, being whole and faithful, leads to victory over sin and death. So integrity means being true to our values, even no one is watching. Hindi mo lang ginagawa ang mabuting bagay dahil may nakakakita o may gusto kang patunayan sa ibang tao. Ang halimbawa ng Panginoong Jesus calls us to stand firm in what is right, to tell the truth, act justly, and live faithfully even if it costs something. So, ang paninindigan o pagiging tapat sa atin pong mga values, meron talagang kurot kung minsan. Pero kapag ito naman po ay ginawa po natin, ay napaka-fulfilling sa atin pong pakiramdam. Sapagkat alam po natin na mabuti ang maidudulot ng atin pong paninindigan o integrity. Sa mga oras na ito, ay para po sa inyo pong activity, let us all pray and reflect from the passion or the Paschal mystery, the passion, death, and resurrection of Christ, na nawa humugot tayo ng lakas to create a prayer asking God to give us the strength to do what is right and to act with integrity in our daily lives. So pakitype lamang po ang inyo pong prayer sa comment section with your name and section para po na sa ganon ay
maranasan natin, maramdaman po natin yung pakiramdam na tayo po'y pinagtatatag at pinalalakas ng Panginoon sa ating pong value of integrity. So, hintayin ko po ang inyo po mga comment. Hanggang sa muli. God bless us all.